eto daw Department of Foreign Affairs nakipag-coordinate na sa Philippine Consulate sa Los Angeles. At base daw dun sa report na ipinadala sa Malacanang, malinaw na altered yung kopya ng police report na ipinost sa social media. Ang isa doon sa mga naging basehan nila ay yung termino na ginamit doon sa mga lumabas sa social media dahil hindi raw ito yung karaniwang termino na ginagamit ng Beverly Hills Police Department. Oo, yung halimbawa yung suspected drugs, yung mga ganon. Hindi daw ganon yung ginagamit na term. So clearly, it's altered daw. And reiterating na wala ngang kinalaman si First Lady Liza Marcos doon sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na negosyante na namatay nga po doon sa LA noong Marso. But of course, ang hinihintay natin, inaantabayanan po natin na magiging paliwanag ng Malacanang ay kung bakit hindi sasama si First Lady Liza Marcos doon sa magiging biyahe ni President Marcos sa Washington. Naalis na siya ngayong weekend, ha? Alis na kayo. Alis na kami. Alis na kayo. So, see you sa Sona, guys. See you sa Sona. So, yun na nga. Well, hinitayin natin yun kasi weird na hindi sasama. Although, parang meron kami naaalala ni Masen na hindi sinamahan. Yun nga. Na parang working din yun eh. Parang working visit din diba? yun. At sa Washington din. Washington din. Diba yung sa trilateral meeting ni President Bongbong Marcos, dun din po sa mga heads of state ng US at ng Japan. Correct. Pero time pa po ito ni President Joe Biden. Yes, at panahon po yun na nagsisimula pa lang mag-speculate ang mga tao sa gulo within the unit team. Kasi napapansin na hindi nagpapansinan si FL, si First Lady, tsaka si VP Sara. But during the departure speech of President Bongbong Marcos, nung time ng trilateral sa Washington, present pa si VP Sara. Yes. At hinanap ko yung RTVM video kahapon. Chine-check ko, ay, nandun pa si VP Sara. Ganon. Yes. Pero, gusto ko lang ibigay din ulit, yung binigay natin kahapon na detalye. Na aside from merong ginawa rin ang mga authorities para malaman kung veracity nung lumabas na mga fake nga na mga art, ng mga letter na naka-screen grab at nakalagay doon sa mga vloggers, ay yung pong bureau ng Net25 ay gumawa rin ng sarili nilang pagtatanong doon. At inilabas na rin po ng Net25 yung kanilang mga naging findings, pati yung mga paper trail ng kanilang findings. At lumalabas nga doon na wala nga doon yung mga tinutukoy doon sa fake, wala talaga doon sa mga dokumentong nakalap nila. Tama. Pero parang may sagot si... Ano sagot? Sino? Hindi pala natin pinangalanan. Yung naglabas. Oo. Teka lang, hindi ko kasi nabasa eh. Parang si RT. Parang nakita ko sa Facebook niya. Wait lang. Hinahanap ko. Kinover ko si RT bilang nung panahon ni Gloria bilang siya ay spokesperson. Isa sa mga opisyal po ng palasyo noon. Hinahanap ko tuloy yung kanyang Facebook. Parang may nakita ko kanina. Kaya lang kasi, pa-ere na kasi ako noon. Kanina magre-report so hindi ko masyadong nabasa. So si RT yung naglabas ng dokumento na may pink line na nandun yung pangalan ni Paulo Tantoco, mga kapatid. Tingnan nyo na lang kung sino itong RT na to. Hindi, sinabi naman din actually, ni Yusek Castro sa briefing kanina kung sino yung naglabas. Pero ang tinatanong niya ay... may question siya na parang, did Beverly Hills Police inadvertently disclose a cover-up? May ganun siyang nalalaan eh. Sige, babasahin ko muna kasi hindi ko pa nabasa eh. Medyo mahaba. Mahirap na. Mahirap baka magkamali ako ng explanation. I will read the post first para sure. Pero yun nga. Pero dahil nga po dito sa mga napapag-usapan na issue, nagkakoconnect the dots na tayo, nariyan pa rin po yung usapin tungkol po kay former President Rodrigo Duterte na naroroon sa The Hague. Kaya as we all know, nag-file din po ng panukala si Senator Amy Marcos, yung tinatawag natin na PRRD bill. Ito yung in-explain mo kahapon. Yung PRRD bill po, mga kapatid, na bawal daw dapat parusahan yung mga tao na illegally i-arrest yung isang tao dito, isang Pinoy sa Pilipinas at ipapadala sa ibang bansa. Yun. Parang yung ginawa
kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paningin ni Senator Amy Marcos na illegal yung arrest sa kanya. Yun po kasi yung paningin po niya. Para daw maiwasang maulit-ulit, di ba? So, ito po yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro tungkol po dyan. Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. So, di ba si Yuse Castro parang everyday naka-ready na sa SONA? Parang gusto ko na nga yatang manghiram ng Filipiniana sa kanya. Parang ang dami naman. Ang dami, di ba? Yeah, Pero business attire pala kasi Business tayo. attire tayo. Magbe-business attire tayo sa SONA. Ayan. Pero syempre, dahil po napag-usapan na natin yung tungkol kay FPRRD, idiretso na po natin tungkol po kay Vice President Sara Duterte. Kasi meron pong sinabi yung tagapagsalita ni VP Sara, si Attorney Ruth Castelo, na parang disservice daw sa Pilipinas o kumbaga makasasama sa ating bansa kapag out of the loop ang Vice President. Partikular nga kapag hindi daw naaprobahan yung mga nire-request na budget o kaya ine-etsepuera siya. Dahil kung tutuusin daw, wag naman kung may mangyari sa Pangulo, siya naman yung papalit dun sa posisyon. Aba, may sinasabi po si Yuse Castro tungkol dyan. Pakinggan po natin ang sagot niya. Kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. Katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gustong idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan.